So ngayon po ay magtatanim tayo ng panibagong pechay, ano? Dahil na-harvest na natin yung ating mga tanim. Ang pechay po, within 1 month lang, pwede ka nang harvest, no? So magtanim po kayo nitong ganito na tulad ng aking ginagawa. Simpleng-simpleng alagaan at patubuin, no? So ito po yung ating mga punla na nasa seedling tray na ating itatanim ngayon. Itong ating tatamnan ngayon ay 6 na plot ito, no? Na ating na-harvest na yung una nating naitanim. Samahan nyo po akong magtanim ng pechay, ano? Ibabahagi ko po sa inyo ang simple at madaling pagpapatubo, pag-aalaga ng pechay. Yun ay magtatanim na tayo, no? Ito ating mga seedlings. Kunin lang po ng ganyan, ano? Kasama po yung ugat. Yan po yung ugat. So sa isa pong plot na ganito, pwede pong 4 na linya, no? 4 na line. So isang dangkal po yung pagitan ang gagawin nating pagitan, ano? Isang dangkal. Alright, ito po. So isang dangkal ang pagitan ating mga tanim. Nang sa ganun po, hindi sila masyadong siksikan, no? Kapag lumaki sila, hindi po sila mag-aagawan ng nutrients. Yan. Ito. Yan. Simpleng-simple lang naman po yung pag-aalaga nito, no? Hindi ka man maiinip. Within 1 month, pwede ka nang humarvest ito. 2 to. Hirap pag-iwalayin. Baka mamatay pa siya, no? Ano yung ugat, so hindi ko na iiwalay. Ito. Ayan. Ang gaganda po ng ating mga punla, no? Seeds po, meron kayong mabibili nito sa SM Supermarket, sa Shopwise, sa SR Joy meron din po, no? Sa mga plant nursery, meron din po kayong mabibili ng seeds. Tapos ipunlaan nyo po muna tulad ng ating ginagawang ito. Ipinunla po muna natin, no? Pag hindi mo siya pinunla, mahirap po kasi itanim. Maliliit po kasi yung seeds ng pechay, no? At kapag meron na siyang meron na po siyang 4 hanggang 5 daon, yun po yung palatandaan na pwede na siyang i-transplant, no? Yun po yung tandaan po ninyo. Kapag meron siyang 4 hanggang 5 daon, pwede na yang ilipat tanim. Yan. Dito. Konti na lang, ha? Eto pa. So yan. Ito. So naka-2 line na tayo. Yan. Kinondisyon ko po muna itong lupa, no? Binuhagag natin tapos naglagay tayo ng pataba. So ito na po yung mga una nating naitanim. Yan, ikutan po natin. Yan, marami-rami na naman po ang makikinabang nito, no? Kapag po in-harvest natin yan, marami na naman po tayong mabibigyan nating mga kapitbahay. Kabila. Yan, 6 na plot po ito. Yan. Okay. So yun po ang kabuuan yan. Yan. Right. Magtanim din po kayo ng gulay tulad po ng pechay, butchoy, mustasa, lettuce, ano? Within 30 days pwede ka nang umarvest sa mga ganyang mga tanim, ano? Ano po makukuha po ninyo kapag kayo nagtatanim? Una po, makakatipid ka. Pangalawa, masustansya ang pagsasalaw ng buong pamilya. At pangatlo, makakatulong ka pa sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Palagi ko pong sinasabi, food security starts at home. Nagawa ko po yung ganitong pagtatanim, magagawa rin po ninyo. Happy farming! God bless! Bye-bye!